Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan, andito na naman po tayo. So ginawa ko po ang vlog pong ito para po doon sa nagko-comment, nagko-comment na yung INC raw, yung INC, yung China, yung mga Duterte ay nagkakampihan. No, magkakampi daw po yung INC, Duterte at China. Ito po sa naniniwala po sa ganyan, ngayon pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, hindi po totoo yan. Bakit po kami makikikampi sa kanila? Ibawal nga po sa amin ang kampi-kampi. Bawal nga po sa amin ang pagkakabahabahagi. Tapos sasabihin nyo, kakampi namin si Duterte at ang China para sakupin ang Pilipinas. Ibig nyo pong sabihin, nasisiraan na po ng bait ang Iglesia ni Cristo, alalo ang pamamahala namin na Pilipino yan. Ipapahamak pa ba ng INC ang Pilipinas? Gayon po ba ang ibig nyong sabihin? Na samantalang, di ba, sinaway na nga ng INC itong nag-aaway ang dalawang partido. Di ba? Nagrally ang INC excuse me, for peace, for unity, na magkaisa ang bawat mga Pilipino. Ano itong nangyari? Hindi po sila nakinig sa INC. O tingnan nyo ang nangyari. Naglabasan ang mga problema na mas lalong mabibigat. Diba? Lumabas yung mas matinding naging problema ng taong bayan. Ayan na. Dumami na ang nagkakampi-kampi. Dumami na ang lumabas na mga katiwalian, di ba? Siguro itinulot din ng Diyos 'yon, na lumabas yung tunay na mga pagkatao ng mga taong nagsiservisyo sa gobyerno na ang ginagawa ay puro lang sa sariling kapakanan ang iniisip. Hindi serbisyo ang target po nila diyan. Kasi kung talagang totoong makabayan yan, makabansa ang nandyan, hindi nila papayagan na mismo ang mga kapwa Pilipino nagkakabahabahagi. Diba? Isipin mo, Pangulo, kalaban, pangalawang Pangulo, mga kongresista, mga kongresmen, mga senador, nagtitirahan sila, nagbabakbakan sila, nagsisiraan sila online, nagsisiraan sila hindi lang online, kasi halatang halata habang sila nagkakampin rally, siraan ang siraan. Tama ba yun? Di ba? Ang INC nagrally para matigil yun. Na ang dapat na bigyan nila ng konsentrasyon ay ang paglutas sa mga suliranin sa bansa natin. Pero anong ginawa? Di ba? Minadali nilang i-impeach itong si Sara Duterte, na napakaliwanag ng salita doon nung interviewin itong si President Marcos, na hindi yun makakatulong even for a single Filipino. Di ba? Totoo naman. O ang impeachment ba nakatulong sa problema ng bansa? Tingnan nyo, mas lalong lumala. Kasi hindi nga nakinig. Alam naman natin, di ba, mga mahal na kababayan, walang layunin ang INC masama sa Pilipinas, kundi ang maunlad, payapa at nagkakaisang bansa. Pero anong nangyari? Hindi sila nakinig. Mas minadali nilang pag-impeach kay VP Sara. Anong nangyari? Sa sobrang pagmamadaling ma-impeach itong si Vice President Sara, nakaligtaan nila at nakalimutan nila ang nakasulat sa Philippine Constitution, pati sa rule of laws doon sa court proceedings pagdating sa rules in impeachment. Di ba? Ang rule sa impeachment is once a year lang. I-impeach mo yung public officials, particularly na yung president at saka vice president. Anong nangyari sa mga matitilinong mga attorneys, abogado, congressmen na ito? Di ba? Anong nangyari? 4 times nilang in-impeach itong si vice president. Hindi nahayag na nagdidilim talaga ang mga utak nila. Ngayon, sinisisi nyo ang Iglesia ni Cristo? Mali. Shout out dito sa taong ito na yung si Mamer to Mike. Laging ang comment dyan, yan lang yung comment. Yan, ang pinaka-comment niya is ganito. Tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo.
Okay, iyan. Mga kababayan, tingnan nyo. Ang comment itong si Mamer to Mike. Ayan di ba? Mababasa nyo. Mamer to Mike. Kung totoong makadiyos ang I in K. Pero lang I in K. Hindi po I in K, I in C. Why are these siding criminals like the Dutertes? Ito lang ang tanong ko dyan. Napatunayan nyo na ba na talaga ang mga Duterte kriminal? Kung kriminal yan, nakulong na sana. Diba? May batas tayo. Ba't hindi yan napaparusahan? Ba't hindi napapatunayan? Diba? Ito pa. Amidado ang mga INC vlogger na kaalyado ng INK ang criminals at magnanakaw like the Dutertes. O di? Itong si Mamer to make shout out sa'yo. Nagko-comment ka lang ng hindi mo nalalaman at walang alam. Kaya ayan ang sabi niya, I am appealing to all Filipino na labanan natin ang sabuatang INC, China, Dutertes, Marcolita, mga trapos, Pacquiao for the sake of the country. O isipin nyo, si Pacquiao daw ang makakasolve sa kapakanan ng bansa. Labanan itong mga INC. Bakit lalabanan? Hindi niyo naman kami kalaban. Magkapwa po tayo Pilipino. Ganun ba yun? Magkalaban ba tayo? Nakikipagsabuatan ba talaga? May patutuo ba ka ba na ang Iglesia ni Cristo ay kasabuat ng China? Kasabuat ng mga Duterte? Mayroon ka bang patutuo dyan? Di ba? Baka nakalimutan itong si Mamer to Mike na itong si Sara Duterte, itong si Vice President Sara Duterte, kasama si Marcos, si BBM, si President Ferdinand Marcos Jr., kapwa silang sinuportahan at binutuhan ng INC na sinasabi nitong si Mamer to Mike na mga kriminal. Sinasabihan na magkasabwat ang INC, Duterte, Marcolita at lahat ng mga kung kasabwat ang INC ng China, Duterte at Marcolita, ito ang tanong ko, bakit binutuhan yan, pinagkaisahan ng INC na butuhan si Marcos? Aber, sagutin mo nga. Kaya itong lagi nagko-comment ng ganyan. Paulit-ulit na yan ang comment niya yan ang palaging comment niya sa vlog ko na why are they siding criminals? Di ba? Hindi naman totoo. Bakit kami magsaside ng criminals? Di ba? Pari-pareho tayo. Kaya nga nagrally kami purpose tapos sasabihin mong criminal. Kaya mga kababayan, ito lang maipapayo ko sa inyo. Magmasid kayo. Masdan nyo. Hindi kami nakikialam dyan. Kami nagrally para ipaalam sa pamahalaan na sa halip na ang asikasuhin nila puro mga sa sariling pangkapakanan, asikasuhin nila yung trabaho nila na para masolusyonan ang problema ng taong bayan. Hindi ganyan. Masyadong hindi pa rin sila natututo. O tingnan nyo, hindi nakinig. Anong nangyari? Lalong nagkagulo. O napansin nyo, habang nagkakampin rally itong itong mga grupo ni Marcos, si Laila de Lima, habang sila nakasakay, anong sinisigaw ng taong bayan sa kalye? Duterte, Duterte. O diba? Anong kakilanlan yan? Bakit ganun? Bakit maraming Pilipino ang nagsaside sa Duterte? Tapos sasabihin yung ganun. Mali ang komento ni Mamer to Mike. Kaya sana matauhan ka rin. Hindi mo napansin ang ginawa ni Romualdez na ilang bilyon yun. Ilang bilyon yun. Diba? 12 counts of falsification of public documents ang kaso niya. Pag napatunayan yan sa korte, iwan ko lang. Mamumroblema kayo. Mapapahiya na naman kayo. Itong nag-impeach, nasaan? Napahiya na naman. Kaya nako, makinig kayo. Huwag yung sarili nyo lang ang iniisip nyo, mga mahal na kababayan. Ganun po tayo. So hanggang dyan na lang muna. Shout out sa iyo, Mamer to Mike. Sana magising ka sa katotohanan. We are not siding criminals. We are not also nakikipagsabuatan sa China at Duterte. No. Big N and O. Wala.
Wala kaming pakialam sa kanila. Shoutout po sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tuloy po tayo sa pagsamba, sa paglilingkod. Huwag nating pakikinggan ang lahat ng mga negative comments nila, lahat ng mga nagsasabing masama laban po sa atin. Ang mahalaga sa atin, we are serving the Father, the Almighty God. Ituloy lang natin dahil kakampi natin ang Diyos. Pagsubok lang ito sa atin. God bless everyone. Mga kababayan at mga kapatid, natapos ang pag-vlog natin, ang reaction natin. Sana naman itong mga nagni-negative comment at nagpaparatang na ang ANC po ay kakampi po ng mga Duterte, ng China. Nagkakamali kayo dyan. Hindi po kailan kakampi ang Pilipino sa ibang lahi na gustong sirain mismo ang bansa natin. Nagkakamali kayo dyan. We are not siding the criminals. Tandaan mo yan. Mummer to Mike. Hindi kami nagsaside ng criminals. Kung totoo ang sinasabi mo, magpakita ka ng proof at evidence. Kasi kahit sa korte, the physical evidence, yun ang pinaniniwalaan. Hindi yung mga puro lang yung komento na wala namang patotoo. Shout out sa iyo at sa lahat po ng mga kababayan po natin na sana manatili po sa bayan natin ang kapayapaan. Manatili ang pagkakaisa, hindi po pagkakabahabahagi at hindi po pagsisiraan, tunggalian, awayan. Nakakahiya po kasi sa ibang bansa ang ginagawa nitong mga namiminuno sa atin. Tayo ang pinanunood sa buong mundo na naku, ang Pilipinas nagkakagulo na. Bakit? Dahil sa mga ginagawa nilang pang personal na interest. Maawa kayo sa taong bayan na mga mahihirap na umaasa sana sa tulong ninyo, kaya nga kayo iniluklok dyan para matulungan nyo ang Pilipinas na umangat ang buhay ng mga Pilipino. Pati yung ekonomiya at utang ng Pilipinas ay masolusyonan. Anong nangyari? Sa halip na lumiit, lalong tumaas at lumaki ang utang ng Pilipinas. Saan nyo nilalagay ang pera? Yan ang pinakamalaking question mark dyan. Bakit ganun? Ang pangako na magiging mababa ang presyo ng mga bilihin, nasaan na? Hindi natupad. Puro pangako, lahat na pako. Tapos ngayon, sinisisi nyo ngayon ang nag-iingay na relihiyon na nais ipaabot ang damdamin ng taong bayan, ang mga mahihirap na dumaraing sa kahirapan. Isa na mapakinggan yan at makita nyo. Diba? Hindi sa kung anong bagay ang ginawa ng iglesia, kundi nagrally para for unity, for peace, at para sa kaunlaran ng bansang Pilipinas, para sa kapanatagan ng lahat, para sa ikabubuting ng lahat, lalong-lalo ng mahihirap na mga tao. Ganun po ang ginawa. Walang ibang reliyon ang gumawa nun. Tanging Iglesia ni Cristo lang ang nag-ingay at nagmalasakit sa taong bayan. Shoutout po sa lahat ng Iglesia ni Cristo. Saludo po ako sa pamamahala na laging nagmamahal sa taong bayan. Mabuhay po ang Iglesia ni Cristo. Shoutout po sa inyong lahat.